Hi guys, narito ang ika-39 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakangiti ang ating bida. Sinabing gusto mo ba ng kasama? Hindi sa lahat ng oras. Si Yun tumingin sa kanyang kasuotan. Bigla itong nahiya at tinakpan ang kanyang katawan, huwag kang lumapit sa akin. Reaksyon ng ating bida ano? Tumalikod ang ating bida okay sige parang hindi ko pa iyan nakita sabay taas ng dalawang kamay. Sigaw ni Zion kapag ikaw ay humarap hindi nakita kakausapin ulit. Kailangan kong kumuha ng kasuotan. Okay take your time. Ano tapos ka na ba? Hindi pa. Nalipasan na ng hangin ang mata ng ating bida sa tagal. Ipinakita ang papalubog na araw. Okay sige pwede ka nang humarap. Lumingon na ang ating bida. Paglingan nito ay natigilan ng konti. Si Zion ay nakasuot ng magandang kasuotan. Nabighani na naman ang ating bida. Nagulat ang ating bida dahil pumadyak si Zion. Ikaw sira ulo ka matatandaan ko ang ginawa mong ito ngayong araw. Sigurado akong magbabayad ka dahil dito. Ngumiti ang ating kita. At tumawa ito huwag ka nang magalit. Sabay turo ang ating bida kay Zion hindi ba bibigyan mo ako ng isang pabor? Ngayon ka nagagamitin para patas na tayo. Naiinis na nagsalita. Ibang usapan naman iyan sa ginawa mo ngayon. Ibabalik ko ang iyong pabor pero ano sagot ng ating bida? Pinunit ng ating bida ang kanyang kasuotan. Para patas na tayo tignan mo rin yung sa akin. Tinakpan ni Zion ang kanyang mga mata gamit ang hiwa-hiwalay na daliri haha. Biglang tumawa ang ating bida. Merong tumawag kay Zion. Sabi ni Zion ang ama ko iyon. Sabi ng ating bida naku po lagot. Gumamit ng skill ang ating bida shadow. Nagulat si Zion. Nawala bigla ang ating bida. Lumingon siya kung nasaan ang kanyang ama. Habang lumalakad papalapit ang kanyang ama. Nagsalita ang ama ni Zion. Mukha kang hindi maayos ngayon. Anong problema? Ano po? Wala lang nagte-training lang ako habang pinagpapawisan. Tumingin sa gilid si Zion. Saan nagtago si Elisha ay walang suot na damit. Habang pinagmamasdan ng ama ang kanyang anak. Nagsalita ulit ito. Meron pa bang ibang tao dito? Ano po? Biglang nag-release ng aura ang ama ni Zion. Parang nag-wave ang paligid. Sa ginawa niyang pag-release ng oras may napansin siya. Gumamit ng dispel ang City Lord. Nakita ang cup, al nating bida. Biglang naging upward ang paligid. Sa isip ng ating bida naku po. Nag-iba ang tingin sa nakita ng City Lord. Nakita niyang walang suot na pang-itaas ang ating bida. Bigla itong nagalit. Pinalutang ng City Lord ang ating bida pero ang cup, al ay nakangiti pa rin. Gigil na ibabagsak ang ating bida, nagsalita si Zion, wag po sandali lang ama. Ibinagsak pa rin ng City Lord ang ating bida sa lupa. Nag-aalala si Zion. Okay ka lang ba? Binuhat ni Zion. Ang ating bida. Ama bakit mo siya sinaktan? Siya'y aking kaibigan hindi siya kung sino lang. Kaibigan. Sagot ng City Lord. Umalis ang ating bida sa pagkakabuhat. Ang pangalan ko po ay Nieli. Pagbati sa inyo City Lord. Ikaw yung henyong pinuprotektahan sa ilalim ng aking presensya. Bakit ka pumunta sa bakuran ng aking anak? Pumunta ako dito para bisitahin ang aking kaklase. Nalaman kong dito siya nakatira kaya sumaglit akong pumunta dito. Galit na sabi ng City Lord ano bisitahin. Lumipad na naman ang ating bida. Na-disappoint ako sa iyo Zion. Hindi ko akalain na gagawin mo ang isang bagay na makakasira sa reputasyon ng ating pamilya. Bumangon ang ating bida. Ako ang kusang pumasok dito. Hindi ito kasalanan ni Zion, City Lord ito lamang ay hindi pagkakaintindihan. Hayaan niyo po akong makapagpaliwanag. Ako lang ang magpaliwanag galit na tono ng City Lord. Inatake na naman ang ating bida. Galit na sabi ng City Lord, sa iyong mahina na lakas. Ang lakas ng loob mong maging mapagmataas sa loob ng City Lord Mansion. Nagulat si Zion. Wag ama,
Ang lakas ng loob mong sirain ang reputasyon ng pamilya ng Snowwind at tumakas, habang naghahanda ng pag-atake. Biglang hamarang si Zion. Nag-release si Zion ng skill. Nagkaroon ito ng korona, pero ininda pa rin ito ang lakas ng City Lord. Natigilan ng sandali ang City Lord. Lumaki ka na nga ngayon. Ang lakas ng loob mong sumalungat sa iyong ama. Sabi ng ating bida, umalis ka na dyan. Nagsisimula na siyang magseryoso. Nag-release na nagpakatinding ara ang isa na namang Super Saiyan Blue haha. Lumuha na si Zion. Ama, wala siyang ginawa na kahit ano. Nakikiusap ako sa iyo, paalisin mo na siya. Huwag mo siyang saktan. Handa akong kaharipan ng kahit anong mga kaparusahan. Zion, nag-aalalang tono ng ating bida. Ano, sabihin mo ulit? Nabigla ang City Lord. Merong nag-release ng pakpak na aura sa likod. Umalis ka sa daan, Zion. Nirerespeto kita dahil ama ka ni Zion. Sinusubukan kitang kausapin ng maayos. Pero tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Natigilan ang City Lord. Tumigil na kayo, nakikiusap ako sa inyong dalawa, ang sabi ni Sayo habang umiiyak. Hindi mo pa alam ang nangyari pero sinubukan mo akong kalabanan. Inisip mo man lang ba kung anong nasa isip ng iyong anak? Maliban sa pagsasanay ng iyong anak, wala ka na bang pakialam sa kanya? Hindi mo ba alam ang katotohanang nalulungkot siya dito? Sa klase wala siyang isang tunay na kaibigan, pagdating naman dito sinusubukan niyang habulin ang yapak ng matandang yemo. Pati ikaw lagi kang busy, hindi ko man lang nagpakita ng pag-aalala sa anak mo. Huwag ka nang magsalita pa, Lee. Ako at ang anak mo ay mabuting magkaibigan. May pakialam ka ba sa nararamdaman ng iyong anak? Di ba wala, may pakialam ka lang sa reputation ng Snowwind family. Magaling sa tingin mo ikaw ay makatwiran. Inis na sagot na ang City Lord. Pinapagsak ulit ng City Lord ang ating bida. Makikitang nasaktan ang ating bida. Nagpasok ka sa silid ng aking anak na babae, kalahati kang hubad, at ang lakas ng loob mong turuan ako ng leksyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Tumayo ulit ang ating bida. Bakit hindi naman ako maglalakas ng pumunta sa kaibigan ko? Lumipad na naman ang ating bida. Habang lumilipad ang ating bida, sinabi nitong, hindi ako natatakot sa'yo. Lumapag ang ating bida, at pinitik na naman ito ng City Lord. Lipad na naman, buwizat, dahil isa ka lang Black Gold Demon Spiritualist. Kung bibigyan lang ako ng 1 taon. Ano 1 taon? Paanong taon? Gulat ni Zion. 1 taon lang kaya kitang talunin, nagulat ang City Lord. Sigurado ka ba dyan? Iyan ay isang malaking deklarasyon. Naiisip mo ba iyan? Sa pamamagitan ng soul form lalakas ka. Kahit ngayon kaya kung makipaglaban gamit ang aking buhay. Gagamitin ko ang pamamaraan ng pagbabaliktad ng kaluluwa para turuan ka ng leksyon. Natigilan ang City Lord. Pinakita ang ating bida. Seryosong mukha ng Civil Lord. Ganon din ang ating bida. Huminga ng malalim ang City Lord. Tumalikod na ang City Lord. Okay, sige, tignan natin kung anong magagawa mo sa loob ng 1 taon. Kung kaya mo akong talunin, wala na akong masasabi pa. 1 taon lang may sapat na. Kaya kitang taludin ang napakadali. Nagpintig na naman ang sentido komo ng City Lord. Lumipad na naman ang ating bida at bumangga ito sa pader. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi mo. Pati na rin ang kapag hindi mo nagawa na ma-reach ang gold rank sa loob ng 1 taon, huwag mo isipin makikita mo pa ang aking anak. Niyali pag-aalalang sabi ni Zion. Huwag kang mag-alala, sabay ubo. Hindi ko binabali ang aking salita. Naglakad na papalayong City Lord. Napabuntong hininga na lang ito. Nagsalita ang President ng Alchemy Association. Masyado mo siyang nasaktan, City Lord. Ang batang iyon ay isa sa master ng Alchemy Association, walang ibang nakakaalam ng kundi ikaw lang, pero maliban doon. Meron pa siyang master sa likod niya. Sumagot ang City Lord, naiintindihan ko naman. Kung ibang tao lang ang nakagawa ng pagkakamali iyon, malamang hindi na siya sisikatan ng araw. Nagsalita ang City Lord, nakakatawa na ang batang ito ay inirekomenda ko mismo. Nagsalita naman ang President ng Alchemy sa station,
hindi ko akalain na ang kanyang talento sa martial arts ay nakakagulat. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi masama. Napakatigas ng ulo niya. Bukod pa rito, nag-ambag siya ng ilang mga formula ng elixir at nagbigay ng malaking kontribusyon sa lungsod ng Glory. Maaaring kailanganin pa nga ng lungsod ng Glory na umasa sa kanya sa hinaharap para sa kaligtasan. Itinuro ng City Lord ang kanyang noo habang nagpaliwanag, paano lumaki ang ego ng batang ito. Ang kakayahan niya ay ganoon lang, at naghahanap siya ng gulo saan man siya magpunta, 13 taong gulang, at naglakas loob ng pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod para manligaw. Nagsalita ang president ng Alchemy Association. City Lord ang anak mo, mukhang gusto niya si Nia Lee, 13 taong gulang, hindi na bata para sa akin dahil may asawa na ako sa edad na iyon. Nagsalita ang City Lord. Ang batang ito ay hindi lang may isang babae. Hoy, hindi ko alam kung bakit, pero si Zion ay madaling nakuha ng batang iyon. Nagsalita ang president, iyan ang likas na katangian ng isang bayani. Pero ang tanong, itatapon mo ba siya? Ako ang nagdala sa kanya dito tapos ngayon itatapon ko siya, hindi ba parang sinasampal ko ang sarili ko sa mukha? Sagot ng president habang lumaki ang ilong. Oo, tama ka dyan. Tumawa ang president habang sabay silang naglakad. Ang dakila at marangal na Panginoon ng lungsod, talagang walang magawa sa isang bata. Sumagot ng City Lord, lahat ng ito ay para sa lungsod ng Glory. Ipinakita ang kagandahan ng hapon. Hoy, ikaw, andyan ka ba? Ilang sandali ka nang nagpapagaling sa aking silid. Dapat ka nang bumalik ngayon, sumagot ang ating Aida, hindi pa ako nakakabawi ng lakas. Yumobo-ubo ang ating bida. Huwag ka nang magpaliwanag ka. Nilye, okay, sige, pupunta na lang ako bukas. Zion, hindi ka na pinapayagan pumunta bukas. Nilye, okay, sige, aalis na ako. Kung sa araw pagkatapos ng bukas, Zion, hindi parent pwede. Sabay na huminga ng malalim ang dalawa, habang naglalakad ang president ng Alchemy at ang City Lord. Nagsalita ulit ang City Lord. Narinig mo na ba ang tungkol sa soul reversal technique? Hindi pa ba't di rin malinaw para sa akin ito? Ayon sa mga sinabi ng batang ito, kung gagamitin niya ang pamamaraan ng pagbabaliktad ng kaluluwa, matatalo niya ako. Mukhang malaki rin ang side effect ng pamamaraan ng pagbabaliktad ng kaluluwa na ito. Ito ay isang paraan para parehong matalo ang magkabilang panig. Biglang tumigil ang City Lord. Kung maaari, President Guyan, pwede mo bang subukang makuha ang pamamaraan ng pagbabaliktad ng kaluluwa na ito mula sa ng batang ito? Maaaring balak ng Panginoon ng lungsod na gamitin ang pamamaraan ng pagbabaliktad ng kaluluwa na ito. Di ba hindi mo naman balak na gamitin? Ang City Lord ay umiling ang ulo, hindi ko kailanman gagamitin ito ng walang sapat na dahilan. Walang masama sa paghahanda. Kamakailan laman ang Dark Guild ay lalong lumalabas at hindi na makontrol. Maaaring may balita mula kay Panginoon Yemo. Oo, gusto nilang itulak ang mga demonyong hayop na umatake sa lungsod ng Glory sa susunod na araw. Nagulat si President Guyan sa kanyang narinig. Habang nakatingin ito sa City Lord. Papalubog na ang araw. Sumapit na gabi. Dumating na ang umaga habang merong isang squirrel na kumakain. Dumalaw ang grupo ng ating bida na masayang masaya. Nakangiti ang ating bida, nandito kayong lahat. Nagsalita ang cool, na si Lupiao, hindi masama, bro, hinabol mo si Zion hanggang sa bahay niya. Hinawi ni Duzi ang ulo ni Lupiao. Narinig kong natalo mo ang Sacred Family na Si Shen Xiao. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.